what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli ka mga kababayan at ito po muli ang inyong Kuya Mobs, no? At ngayon pag-uusapan natin, no, itong naging matagumpay mga kababayan na pagsasagawa ng missile testing, no? Gamit po yung mga bagong missile system. Mga kababayan, grabe ha. Iiyak na naman ang China dito mga kababayan. Baka sabihin na naman nila na sila yung tinatarget ng mga missile na to. Grabe, no? Advance mag-isip tong China eh, no? Tayo nyo. Malay nyo, balang araw gamitin din sa inyo yung mga missile system na yun. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Shoutout ulit tayo sa mga bago nating subscribers. Maraming salamat po sa inyo doon sa mga patuloy na nakasuporta dyan, sa palaging nandiyan dyan. Maraming salamat sa inyo, no? At syempre, wag na natin patagalin to, and please don't forget to like po ang ating video ngayon at pa-click na rin ang notification bell, yung pong bell icon dyan sa ibaba, at paki-click po yung all para lagi kayo notify sa mga latest video uploads natin. Alright, so huwag na natin itong patagalin at umpisahan na natin to mga tol. Let's go! Matagumpay na nakapagsagawa ng missile test ang Philippine Navy sa karagatan ng Maribeles, Bataan nitong April 23 gamit ang bago nitong Spike 9 line-of-sight missile system bilang bahagi ng MISSILEX 2025. Sa layon Grabe sunod-sunod yung mga yung mga exercises na ginagawa ngayon, no? MISSILEX 2025. Meron tayong balikatan exercises. Paano ba namang hindi mababaliw ang China dyan? Diba? Mapapraning ang China dito sa mga nangyayari na to. Talagang iisipin nila na sila yung tinatarget, no? Alam nyo, China, huwag yung pakialaman ng Pilipinas. Yan ang problema sa inyo eh. Pinakikialaman ninyo kung ano yung mga ginagawa na pag-upgrade ng Pilipinas. Kung ano naman sa inyo, no? Ano naman sa inyo, China, kung nagsasagawa kami ng mga exercises, yung balikatan exercises na yan, matagal na yan. No? Ano naman sa inyo kung nagpapalakas ng puwersa ang Pilipinas, kung nag-upgrade kami, no, ng armas, no? Kung nagte-training kami para mas madagdagan yung kaalaman ng Pilipinas, ano naman sa inyo, China? Di ba nga pinagmamalaki ninyo, no, na kayo yung may pinakamalaking naval force, no, sa buong mundo? Bakit kayo para napaparanoid, para kayo napapraning? Katunayan lang ba niyan na talagang hindi malakas ang puwersang hukbong pandagat ninyo? Na puro showing, so ano lang kayo, parang showing lang, showing? Showing lang ata itong China, mga tol eh. Hindi naman ata totoo yung kanilang mga armas, no? Baka mamaya, ano lang yan, yung mga barko nila na yan, no? One time use lang yan para mga gamit galing China. Diba? Tuloy natin to. 24 kilometers, direct ang tinamaan ng Spike and Loss missile mula sa BRP Albert Mahini ang target. Dalawang uri ng missile ang pinaputok ng barko. Ito ang fragmentation missile at penetration blast fragmentation missile at parehong tumama ng eksakto sa target. Nagkaroon din ng swarm exercise kasama ang BRP Thomas Campo kung saan ipinakita ng mga sundalo ang galing sa pagbaril ng malapitan at maayos na koordinasyon gamit ang 30mm Typhoon gun at dalawang .50 caliber mini Typhoon machine gun. Sabi ng Philippine Navy, nagpapakita ito ng lakas at kahandaan ng mga sundalo sa tunay na labanan. Grabe yan mga kababayan, no? Maganda po yan, no? Kasi nadadagdagan yung kaalaman ng ating sandatahang lakas, no? At natututo tayo sa mga bagong armas sa buong mundo, no? Yung mga bagong missile system na yan, natututunan natin paano natin gamitin. Yung maganda kasi dyan mga kababayan, no? Pagdating ng digmaan, hindi tayo nangangarag. No, hindi yun nangangapa tayo. Kunyari, hindi naman sa inano natin, no. Just in case, kagaya kasi na nangyari sa Ukraine tsaka sa Russia. 'Di ba? Sa isang kisap mata lang, no, meron ng gera na nangyari sa kanila. Ngayon, kung hindi tayo handa sa mga ganong senaryo, no, kawawa tayo.
'Diba? Nandiyan nga yung mga armas, andyan yung kagamitan ng Amerika, nandito yung puwersa ng Amerika. Paano naman natin gagamitin yung mga yan kung hindi natin alam gamitin? Kung hindi natin alam i-operate? Diba? Useless din yan. Diba? So, mas maganda talaga yung natututo tayo, yung sandatahang lakas kung paano natin gamitin yung mga armas na yan. Diba? So, kagaya neto, US at Philippine Navy pinamalas ang kasanayan sa multilateral maritime exercise sa West Philippine Sea, mga kababayan. Diba? So, maganda yung natututo tayo sa paggamit ng iba't ibang armas. So, panoorin natin tong video na to, mga kababayan, yung balita na to mula sa UNTV. Grabe yung mga armas. Umalingaw ang sunod-sunod na putok ng mga baril sa dagat mula sa 4 na barko ng Philippine at US Navy sa bahagi ng West Philippine Sea sa Zambales kahapon. Pinaulanan ng bala ng tropa ng US at Philippine Navy ang target nilang isang killer tomato na kailangan nilang palubugin. Bahagi ito ng isinasagawang pagsasanay ng mga sundalo ng barko ng USS Contact LSD-45 ng US, BRP Ramon Alcaraz PS-16, BRP Apolinario Mabini PS-36 at ang USS Savannah LCS-28 ng US. Pero sa huli, ang BRP Ramon Alcaraz ang nakapagpalubog ng target nilang lahat na killer tomato. Diba? So maganda yung ganun. Natututo tayo paano gamitin yung mga armas na yan. Nakakapag-training tayo ng ganyan. Actually, mga kababayan, hindi lang dapat sa mga ganitong exercises na nagsasana yung ating hukbong sandatan. Especially itong Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Alam nyo kung bakit? Bakit ko nabanggit specific tong dalawang to? Kasi yan yung yan yung magiging frontline natin. No, yung Philippine Navy at saka yung Philippine Coast Guard natin. Bukod sa dalawang yan, mga kababayan, yung Philippine Air Force. Dapat tayo mismo nagsasagawa tayo sa Pilipinas ng sarili nating exercises o nagtitrain tayo na tayo mismo, no, yung hukbong sandatahan natin, yung hukbong lakas ng Pilipinas. 'Di ba? Gumagawa tayo ng sarili nating taktika kasi para paano kung wala yung mga kaalyadong bansa natin. 'Di ba? Mas maganda yung may sarili tayong strategy, mas maganda yung may sarili tayong diskarte. Kesa yung sinasabi nga ng mga nasa kabilang parlor, asa lang tayo sa mga kaalyadong bansa natin. Di ipakita natin sa kanila na kaya natin gumawa ng sarili nating strategy, yung mga sarili nating maneuver. Diba? Iba pa rin kasi yung ganun na at least on first hand, kaya nating idepensa yung ating bansa. Diba? May mga armas nga tayo, may mga eroplano, may mga barko tayo, pero wala tayong strategy na sarili natin. Diba? Hindi tayo, kumbaga, nasanay tayo na meron tayong kaalyadong bansa na natutulong, susuporta sa atin. What if kung wala nga sila? Diba? Mas maganda yung handa tayo, no? O prepare tayo in any case scenario na po pwedeng mangyari. Diba? Sakay pa rin tayo ngayon ng BRP Ramon Alcaraz at pangalawang araw na ng isinasagawang multilateral maritime exercise. Ang nakikita nyo sa aking likuran ay ang 50 caliber na armas na ginamit sa pagsasanay ng tropa ng Philippine Navy. Ayon kay Commander Johans Cruzada, commanding officer ng BRP Ramon Alcaraz PS-16, mahalaga ang kaalaman sa pagsasanay sa hanay ng hukbong dagat ng Pilipinas. Tama. Para ma-enhance ang capability o ang kakayahan nila lalo na sa paghawak at paggamit ng mga armas. Paraan din ito para maproteksyonan ang sarili at tauhan sa mga barko. Gayun din ang mapalakas ang interoperability o ugnayan at koordinasyon ng Pilipinas at US. Na-enhance o napapractice kung paano tayo makipag-communicate, makipag-sama-samang mag-maneuver para po ma-improve yung ating kakayahan, particularly sa Philippine Navy. Samantala, sa isinagawang pagsasanay ng dalawang magkaalyadong bansa, wala namang nasugatan o nasaktan sa tropa ng US at Philippine Navy at sa mga mangingisda sa lugar. Magpapatuloy naman ang multilateral maritime exercise ng US at Philippine Navy hanggang sa Lunes, April 28. Maganda Nestor Torres. Yan, maganda yan mga kababayan, no, na magpatuloy, yung mga ganyang exercises, yung mga drills na yan. 'Di ba? Kailangan natin yan, lalong-lalo na ngayon, no, na itong China, no, talaga namang napakainit, no, at talagang binabantayan yung balikatan exercises, mga kababayan.
na ginagawa ng China dyan, kumukuha ng information yan mga babayan, no? Baga, naghahanap sila ng pwede nilang i-counter dyan. At nagpe-prepare din ng China, no, sa mga ganyang senaryo, di ba? Kasi siguro may plano talagang manakop tong China, mga babayan. Balang araw, yung China, mga babayan, na magsisimula ng isang malaking digmaan. Maniwala kayo. Sa kanila magsisimula yan. Dahil sa kanila, dahil sa kalokohan, sa katarantaduhan, mga pinaggagawa ng China niya. Sa kanila magsisimula yan. Maniwala kayo sa akin. Alright, so yan. Ano masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment sa ibabaan yung mga opinion at ating niyang pag-usapan. Alright? Yan kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dyan. Shoutout sa inyo, sa mga bago natin subscribers. Shoutout sa inyo, sa mga palagi nandiyan dyan, sa mga nanonood ng ating video, sa mga nagko-komento dyan sa ibaba. Maraming salamat sa inyo. Alright? Peace. I'm out.